biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin at muli sa pag-aaral ng kanyang salita. Ating punto ngayon sa aklat ng Matthew, chapter 16, verse 13 to 20. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Matthew chapter 16. At ito ang pangungusap ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad, at napakahalaga po na ating maunawaan. Hingin po natin ang gabay ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Matthew chapter 16 verse 13, ganito ang sinasabi. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanya sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi nyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nang magkagay pinagtagubilin niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito po ay very familiar na para sa mga nagbabasa ng banal na kasulatan, ang tinatawag na pagtatayo ng ating Panginoon Kristo ng kanyang iglesia. Kaya dito, ito yung ating mapapansin na sinabi ng ating Panginoong Hesus kay Simon ay sino nga baga? Sa akala mo ang sabi ng mga tao patungkol sa akin, yung palang pagkasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At ang sabi nila, anang ilan si Elias, anang ilan propeta, anang ilan si Jeremiah, pero kayo ay ano naman ang pagkakilala nyo sa akin? At sumagot ay si Simon Pedro, at sinabi ni Simon Pedro, ikaw ang anak ng kataas-taasan, ikaw ang anak ng Diyos na buhay, yung pala sabi ni Apostol Pedro. At ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ito yung sabi ng Panginoong Hesus kay Simon o kay Pedro, mapalad ka, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ninuman ng laman o ng dugo, kundi ang nagpakahayag nito sa kanya ay ang Ama na nasa langit. Kaya dahil dito, sumunod na kataga na sinabi ng ating Panginoon Kristo ay yung sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya note dito, ang magtatayo ng iglesia ay ang ating Panginoon Kristo. Maging sa panahon natin ngayon, kahit wala na ang ating Panginoon Kristo, ay siya pa rin ang nagtatayo ng kanyang iglesia. At saan niya yun itatayo? Sa ibabaw ng bato. At ito ay lagi nang natatalakay na ang tinutukoy dito ay ang kagaya ni Pedro, sapagkat si Pedro ay pangalang ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa kanya. Dahil ang dating pangalan niya ay Simon. Tapos tinawag siya ng ating Panginoong Hesus na Pedro. At itong Pedro ay pumapatungkol sa tinatawag na bato. Yung tinatawag na buhay na bato. Kaya sa banal na kasulatan ay meron tinatawag na living stone. At itong living stone na ito yung mga hinirang ng ating Panginoon. Ito yung mga kung saan ay
mga tao na dumaan sa proseso at sila ngayon ay na-work out ng ating Panginoong Hesukristo. Dito sa 1 Peter chapter 2 verse 4, ganito ang sinasabi, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay. Sa katotohanan ay tinakwil ng mga tao datapwat sa Diyos hirang mahalaga. Kayo rin naman gaya ng batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang magandog ng mga haing ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking nilalagay sa Siyon ang isang batong panulok na Pangulo, hirang mahalaga ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo nga nananampalataya, siya'y mahalaga, datapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil na nagsipagtayo ng bahay, siya ang naging pangulo sa panulo, at batong katitisuran at bato na pambuwal, sapagkat sila'y natitisod sa salita, palibhasa yung mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasasardote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dito sa verse 5, ganito ang sinasabi, kayo rin naman gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. Kaya dito ito yung ating makikita, ang sabi rito, mga batong buhay. Kaya ibig sabihin marami, at ito yung mga tinatawag na likeness of Jesus. At mamaya madadaanan natin yan, kahalintulad ito nung sinasabing firstborn from the dead. Ang ibig sabihin, ang ating Panginoon Kristo, siya yung firstborn from the dead. Then, ang mga sumasampalataya ay kagaya rin ng dinaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero dito, ang sabi rito, gaya ng mga batong buhay na natatayong bahay na ukol sa Diyos. Ito yung pinag-aralan natin about doon sa tinatawag na priest of the Lord. Yung mga saserdote ng ating Panginoon, sila'y may mga pinangangalagaang templo, at ang templong pinangangalagaan nila ay ang bahay ng Panginoon. At ang bahay nga ng Panginoon, ayon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ayon ang sinasabi, hindi nyo ba nalalaman na kayo ay templo ng Diyos sa Espiritu? Kaya dahil dito, ito rin yung binanggit ni Apostol Pablo, kayo ay mga gaya ng mga batong buhay, na ang sabi rito ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos. Kaya dito, binanggit din dito, living stone, mga batong buhay. At ito yung kagaya ng sitwasyon ni Apostol Pedro. Si Apostol Pedro ay bukas sa harapan ng ating Panginoon Diyos at sa harapan ng ating Panginoon Kristo, na ang nagpapakahayag at nagtuturo sa Kanya personal ay ang ating Ama na nasa langit. Kaya dahil dito, sa kalagayan at sitwasyong ito, napakahalaga ng mga batong buhay. Ito yung mga tao na kung saan ay humahanap ng katotohanan, humahanap ng tinatawag na biyaya na nagmumula sa Panginoon sa pamagitan ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng kadiliman o kasalanan. Kaya dahil dito, kung ating titingnan, ang sabi ng Panginoon sa ating teksto, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Gaya ng ating pinag-aralan ng nakaraan about the blessed.
Ang mga blessed at mga mapagpakumbaba, mga bukas sa katotohanan, katwiran ng ating Panginoon at pinagpapakahayagan ng ating Panginoon ay itong kagaya nga ni Apostol Pedro. Siya ay bukas sa harapan ng ating Panginoon, kagaya nga noong pangyayari sa Lucas chapter 5 verse 5 na kung saan ay inutusan ng ating Panginoong Jesucristo itong si Pedro upang mamalakaya doon sa laot ng mga panahong tanghali na o sikat na ang araw. Nililinis na ni Pedro yung kanyang lambat. At wala nga silang nahuli sa buong magdamag. At ang Panginoong Hesus ay nangaral at hiniram o ginamit ang daong ni Pedro. At pagkatapos ang Panginoong Hesus ay nangaral sa mga tao. At pagkatapos niyang mangaral ay sa kanya sinabi ngayon kay Pedro, Pedro, pumaroon ka sa laot. Ihagis mo, ihulog mo ang iyong lambat upang mamalakaya. At sinabi ni Pedro, Guro, sa buong magdamag nagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay paroroon ako. Nang ibig sabihin, tumitiwala si Apostol Pedro sa sinalita, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Pero kung titingnan natin ang sitwasyon, bilang mga bihasang mga mangingisda, sa buong magdamag ay walang nahuli, mas lalong walang mahuhuli, gayong sikat na ang araw, sabi nga, tirik na ang araw. Pero yung sinabi ni Pedro, datapwat sa iyong salita, yun yung tao na kung saan ay may malaking pagkakatiwala, or else sa kanilang sitwasyon, sa kanilang kalagayan, hindi sila makatanggi sa personal na salita ng ating Panginoon Jesucristo, hindi niya matanggihan. Kaya sabi niya rito, datapwat sa iyong salita, paroroon ako. Pero kung sa sitwasyon ng tao at sitwasyon ng kalikasan, imposible ito, malabo ito. At sa kanilang mga karanasan, pero yung salita ng Panginoon, hindi niya makontra, hindi niya, sabi nga, hindi niya masuway. Kundi ang sabi niya, datapwat sa iyong salita, paroroon ako upang mamalakaya. At kagaya ng ating sinasabi, yun ay totoo sa puso ni Pedro, na kung saan ang isang tao na hindi sumasampalataya bagamat sumunod, ay di ihagis mo yung lambat dahil alam mo namang walang mahuhuli, hindi mo gagandahan yung hagis. Pero dahil siya'y umaasa sa salita ng ating Panginoong Kristo, sinunod niya ito buong puso, buong isipan niya at ginanap ng may kahusayan. Kaya dahil dito inihulog niya yung lambat o inihagis niya ang lambat ng may kahusayan, yung maganda ang pagkakahagis. Hindi niya ito inihagis ng buo na hindi nakabuka, talagang walang mahuhuli. Pero sa totoo lang, yung puso ni Pedro, dahil bukas nga ito sa ating Panginoon, ginawa niya ng buong puso at dahil doon nakahuli siya. Kaya ang tanong dito, ilan ang mga kagaya ni Pedro na bukas ang puso, bukas ang isipan, may paggalang at pagrespeto, personal sa salita ng Diyos, personal sa salita ng Panginoon Kristo, na hindi niya matanggihan at dahil dito, ito'y ginaganap niya ng buong puso at may kahusayan. At dito nga, ito yung makikita natin kung sino si Pedro. Ang sabi na nga ng ating Panginoon Kristo, ano sa akala nyo? Anong sabi ng mga tao tungkol sa akin? Ang sabi ng ilan, sabi ng mga alagad, ikaw daw si Elias, ikaw daw si Jeremiah, ikaw daw yung ilang propeta na nagbangon uli. At ang sabi naman ng Panginoon Kristo, ay sino naman ako sa inyo? Sa pagkakilala nyo sa akin, ang sumagot ay si Pedro. Ang sabi ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo, pinuri niya si Pedro. Ang sabi ron, mapalad ka, Simon Bar-Jona, sapagkat hindi ito sinabi sa iyo nino mang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya hanggang ngayon, ang ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoon Diyos, patuloy pa rin humahanap ng mga kagaya ni Pedro. Na kung saan kagaya ni Pedro, na kung saan ay magpapakahayag sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, nang tanungin siya ng mga alagad at tinanong nga siya ni Judas, hindi ang Iscariote, na sinasabi, Guro, bakit sa amin ka nagpapakahayag at hindi sa sanlibutan?
At sinagot naman siya ng ating Panginoong Kristo na sinasabi, ang umiibig sa akin ay ang nag-iingat ng aking mga utos. Ito sinasabi sa John chapter 14, verse 22. Si Judas, hindi Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpakahayag at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y aking iibigin ng aking Ama. At kami pasa sa kaniya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Kaya ang ibig sabihin, ang sabi rito, ay pasa sa kanya sila at gagawing kanyang tahanan. Verse 21, andito pala, ang mayroon ng aking utos at tinutupad ang mga yaon ang siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya. At ito yung larawan ni Pedro, larawan ng mga alagad, na tinanong nga siya ng mga alagad at sinabi nga nitong si Judas, hindi ang Iscariote, bakit sa amin ka nagpapakahayag, hindi sa sanlibutan? Ang sabi ng Panginoon, ang mayroon ng aking mga utos, iniingatan, tinutupad, yun yung mga umiibig sa akin. At ang mga hindi umiibig sa Kanya, malamang hindi tinutupad ang Kanyang mga salita. At ito yung kalagayan ni Pedro. Nang ibig sabihin, kalagayan ni Pedro, hindi lamang siya, kundi ng mga maging mga alagad, naging pangunahin lamang ito si Pedro, bagamat hindi nga siya kagaya ng ilang alagad na kung saan ay mayroong kalagayan na gaya ni Mateo, na kung saan ay siya ay isang tax collector, pero si Pedro ay isang mangingisda. Kaya dahil dito, ang kalagayan ni Pedro, siya ay bukas, handa at kinalulugdan ng ating Panginoon na pagpahayagan, at ang pagkakilala ni Pedro sa ating Panginoon Kristo, ito ay dahil sa pahayag ng Ama sa Kanya. Kaya dahil dito, ang sabi ng Panginoon, itatayo ko ang iglesia, ang aking iglesia, sa ibabaw ng batong ito. Ano ba ang iglesia? Lagi po natin sinasabi bilang mga ngaral, ang iglesia ay call out of assembly. Ito'y kalipunan ng mga tao na kung saan ay tinawag ng Panginoong Kristo, at ito ay tinipon, at sa kanilang pagsasama-sama, ang tawag sa kanila ngayon ay iglesia. Sabi nga ay parang ang individual ay mga tingting ng walis. Ang tingting ay hindi natin masasabing walis kung sila ay iisa, dadalawa, pero pag sila'y dumami at binigkis o binuklod, sila ay tatawaging walis. Kaya dahil dito, ang ating Panginoon Kristo ang may sabi, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, nang ibig sabihin ang batong ito ay mga batong buhay na kung saan ay nakalulugod sa ating Panginoon. Or else, masasabi natin mga precious stone. Sila yung mga potential, sila yung pinagpapahayagan ng Panginoon, sila yung tumatalima, at sila yung meron talaga na tinatawag na pagkauhaw sa katotohanan at pagkakilala sa Panginoon. At dahil doon, hindi sila binibigo ng Panginoon, hindi sila binibigo ng Ama, nagpapakilala sa kanila ang ating Panginoong Sus at ang ating Ama na nasa langit. Gaya na yung ating sinasabi sa pag-aaral about the blessed, ang sabi ng Matthew chapter 11 verse 25, ang sabi roon ay nakalulugod, na kung saan ay ipinakilala ng ating Panginoon Kristo ang mga bagay na ito sa mga sanggol, or else yung tinatawag na children o babies pala ang tinawag doon. Anong pangkasabi? Ng panahong yon, verse 25, Matthew 11, ng panahong yon sumagot si Jesus, sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit lupa at ng lupa, iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon na nakalulugod sa iyo. Lahat ng bagay binigay sa akin ng aking Ama. Sino may hindi nakakakilala sa anak kundi ang Ama, sino may hindi nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya ibig sabihin, si Apostol Pedro
ay inibig at kinalugdan ng ating Ama na pagpahayagan kumpara sa marami or else dun sa ilang mga alagad. Kaya sabi nga natin, si Pedro ay isang pangunahin, kumbaga kung kaya tinawag siya na Pedro, na dito makikita na si Pedro ay isang precious stone o isang buhay na bato na sinasabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, tayo ay mga batong buhay na natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal. Kaya dito makikita natin ang ating Panginoon Jesucristo ay gumagawa. Siya ay nagpapakahayag. Siya ay kumikilos. At siya ang gumagawa upang ang tao ay maisaayos niya ang sitwasyon, ang kalagayan upang ma-restore yung mga bagay na nawala kay Eva at kay Adan, maibalik sa tao. Kaya nga babalikan uli natin, ito ang bagong tipan. Ito ang tipan na ginagawa ng ating Panginoon. Na dito sa bagong tipan ay kakaiba sa lumang tipan. Kaya kung babalikan uli natin yung Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, yung pa rin ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Siya'y magwiwisik ng malinis na tubig sa buo niyong karumihan, sa lahat niyong pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa inyong kasamaan, lilinisin ko kayo, bibigyan ko kayo ng bagong diwa. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, isang pusong laman. Aalisin ko yung pusong bato at yung aking espiritu ilalagay ko sa loob ninyo at palalakarin ko kayo sa aking palatuntunan at mga kahatulan at inyong isasagawa. Ibig sabihin, trabaho ito ng ating Panginoon Diyos maging ng ating Paiso Kristo at hindi natin kaya yun. Ang mahalaga lang sa atin, tayo po ay bukas. May paggalang, may pagrespeto sa ating Panginoon Diyos sapagkat napakahalaga ng mga bagay na ito para gumawa at kumilos sa atin ang ating Panginoon. Kaya dahil dito mahalaga yung tinatawag una paglilinis. Yung tinatawag na pagsisisi. Pero yung pagsisisi ay kulang kung hindi tayo lubos na lilinisin ng ating Panginoon para wag na natin balikan yung ating mga pinagsisiyan. At ito nga yung kahilingan ni Haring David doon sa aklat ng mga awit chapter 51 na sinasabi niya, likhaan mo ko ng bagong puso, O Diyos. Magbangon ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. At dahil dito, ito yung mga kahilingan ni Haring David na kung saan gusto niya yung tinatawag na conversion talaga. Isang bagong tao sapagkat alam niya ipinaglihi siya sa kasalanan at yung kasalanan ay laging nakaamba sa kanya at laging kung saan ay dumadaig o tumutuksok sa kanya at alam din natin na bumagsak sa pagkakasala si Haring David. At ito yung ukol nga kay Bathsheba at nasundan pa ito ng nasundan. Kaya ngayon, ang nais ni Haring David ay yung tinatawag na total deliverance, ganap na kalayaan. Pero hindi niya ito natanggap sapagkat ang ganap na kalayaan ay nasa bagong tipan. Andun yun sa redemption. Kaya dahil dito yung sinabi nga dito sa bagong tipan, mauuna yung paglilinis. At yung paglilinis sa pamagitan ito ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos para sa gayon yung ating mga pinagsisiyan ay hindi natin babalikan at yan ay usapin ng redemption. Kaya kinakailangan willing, bukas ang isang tao na gusto niyang lumabas sa kapangyarihan ng kasalanan. Sapagkat yun ang plano ng ating Panginoon Diyos, hindi yun sisilang magsisisi lang at pagkatapos gagawin uli yung pinagsisihan, walang katapusang pagsisisi, walang katapusang paggawa pa rin ng kasalanan o pagbagsak sa kasalanan. Pero hindi yun ang plano ng ating Panginoon Diyos. Ang plano ng ating Panginoong Hesus ay redemption.
lilinisin talaga sa lahat ng kasamaan. At ang sabi rito, magbibigay siya ng bagong diwa, magbibigay siya ng bagong pananaw, prinsipyo, at magpapalit siya ng pusong laman, yung pusong bato aalisin. At yun yung pagbabago ng ating kalooban kasama ng paglilinis upang tayo ay maging bahay na ukol sa Espiritu. At ang sabi nga roon sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, yung Espiritu ng ating Panginoon Diyos ilalagay sa loob nila. Kaya ito ay gagawin niya dito sa mga batong buhay. Yung sinasabi nating mabababang loob, may paggalang, pagrespeto sa ating Panginoon, ukol sa Espiritu, nauuhaw sila sa katotohanan, ukol sa Espiritu, nauuhaw sila sa katwiran, ukol sa Espiritu, nauuhaw sila sa presensya ng ating Panginoon. Gusto nilang mapatunayan ang mga katotohanan mula sa ating Panginoon Diyos. At yun din naman ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga ng John chapter 18 verse 37, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Kaya may mga tao na sila ay ayon sa katotohanan. Hinahanap nila ay sa katotohanan lamang. At kung sakaling mapakinggan nila ang tinig ng Panginoon or mabasa nila ang salita ng ating Panginoon, sila'y umaayon sa katotohanan. Ito rin yung sinabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 5 verse 20. Nalalaman natin na tayo'y binigyan ng karunungan ng pagkaunawa na makilala natin si Kristo na siya'y totoo at tayo naman sa Kanya ay totoo. Nang ibig sabihin, mahalaga na meron din tayo na kalagayan sa ating pagkatao na tayo ay totoo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito makikita natin si Pedro, yung si Pedro. Kaya nga yung mga salita ng Panginoon, talagang andun yung paggalang niya, andun yung pagrespeto niya. Bagamat sabi nga, ang mga bagay na yon ay mahirap gawin. Pero dito, sinabi ng ating Panginoong Hesus, mapalad ka Pedro, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ninumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Arinawa, sana tayo ganun din. At hindi naman mahirap yung kalagayan ni Pedro. Hindi naman lubhang napakataas ng kalagayan ni Pedro. Siya ay kagaya lamang nating ordinaryong tao. Sabi nga'y very common. Hindi mahirap abutin. Pero yung loob niya ay kinalugdan ng ating Panginoon Diyos sapagkat siya nga'y tinawag ng ating Panginoong Hesus na Pedro. Ibig sabihin ay batong buhay. Isang precious stone, isang nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, ito ang nais ng ating Panginoon. Kagaya ng sinabi natin sa pag-aaral natin about the priest of the Lord, bawat inire-restore ng ating Panginoon, bawat isinasaayos niya ang kalagayan ng buhay ng tao, bawat isa na kanyang tinubos. Ang sabi ron ay ganap ang kanilang kalayaan. Kaya dahil dito sa kalagayang iyaon, ang tao ay kinakailangang maging kagaya ng mga buhay na batong ito sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga, step by step, magpapakahayag at magpapakilala ang ating Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Kaya individually, personal, tinatrabaho tayo ng ating Panginoon at dito tinitipon tayo ng ating Panginoon Kristo at ito yung matatawag nating iglesia. Then dito sa iglesia ng ating Panginoon, yung original na iglesia ng ating Panginoon, ito ay parang iisang tao lamang. Ang payo na binabanggit patungkol sa iglesia ay parang isang personal na buhay lamang ng tao. Bagamat ang iglesia, sabi nga ay maraming aspeto, maraming mga palatuntunan, pero ang ating Panginoon Jesucristo ay dito siya tumutukoy na kung saan ay ang iglesia ay parang isang personalidad lang na buhay ng tao. Ephesians chapter 5 verse 27.
upang ang iglesia ay maiharap sa Kanya. O verse 26, upang Kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang bagay o anumang gayong bagay, kundi ito'y marapat, maging banal at walang kapintasan. Kung sinasabi nila imposible nga yun, sinasabi nilang be perfect as your Father which is in heaven is perfect. Lalo na yung iglesia, mas lalong hindi ito magiging perfect sa harapan ng Diyos. But originally, pag sinabing iglesia ng ating Panginoong Kristo, ito yung pinakang pamantayan. Ang sabi rito ay maiharap sa ating Panginoon ang kanyang iglesia maluwalhati, walang dungis o kulubot, anumang gayong bagay, kundi ito'y maging marapat o nararapat, maging banal, walang kapintasan. Kaya dahil dito, ang iglesia, sabi nga, ay parang isang personal lang ng tao. Pero ito ay marami, kaya nga napakahirap nga. Alam natin, sabi nga ni Apostol Pedro, ang paghuhukom mauuna sa bahay ng Diyos. Dito kasi sa church o sa iglesia, liwanagin po natin yung original na iglesia ng ating Panginoon. Ito yung mga taong na-convert na talaga niya. Ito na yung mga tao na nabuhay mula sa spiritual. Lahat ng tao patay sa harapan ng Diyos, spiritually dead. Pero dahil sa dugo ng tipan, sila'y ibinangon ng ating Panginoon Diyos at sila'y binuhay na mag-uli. Ito'y sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 1 to 5, na kung saan tayo mga patay dahil sa kasalanan, pero tayo binuhay na mag-uli. At ito'y pinag-aralan natin sa mga nakaraan, yung tinatawag na quickening. Yun yung pagkabuhay na mag-uli. Bagamat tayo narito pa sa lupa, pero quicken tayo. Nang ibig sabihin, nagliwanag sa atin muli ang kalwalhatian ng biyaya ng Panginoon, yung kanyang larawan, yung kanyang wangis, yung likeness and image of God ay naging accurate uli sa buhay ng tao, na-restore uli sa buhay ng tao. At eto nga yung kabanalan at katwiran. Nagaya ng sinabi nga ni Apostol Pedro kanina sa binasa natin 1 Peter chapter 2, ay yung tinatawag na Pangulong Bato. At ito'y tinukoy ulit doon sa Isaiah chapter 28 verse 16 to 17, ang isang batong subok matibay. At ito'y walang iba kundi ang Panginoong Kristo, at ang pamantayan nga daw dito ay ang pising panukat ng katwiran. At yung pinakang pabato, kabanalan. At lagi natin sinasabi, yan yung likeness and image of God. The holiness and the righteousness. Kapag na-restore yan ng ating Panginoon, ibig sabihin, yan ay napagtagumpayan ng ating Panginoong trabahuhin o i-work out. Balik ulit tayo sa Ephesians chapter 2 ulit, verse 9 to 10, na tayo'y mga nilalang kay Kristo sa pamagitan ng mga mabubuting gawa na ating lalakaran. Tayo ay mga kamanggagawa ni Kristo. Nilalang tayo kay Kristo. Ibig sabihin, gumawa ang Panginoong Hesus sa ating buhay. At dahil dito, kapag kayan ay nabuo niya, yan ay iglesia. Pero dito sa ating sitwasyon, sabi nga, sa ating mga panambahan, sa gusaling pagkakatipon natin, meron tayo dyan tinuturuan, meron tayo dyan iniimbitahan, meron tayo dyan na kung saan ay inaakay, at sila ay hindi pa lumalapit o nagpapasya ng personal na lumapit at magpatubos sa ating Panginoon. Atin silang ini-encourage, atin silang tinuturuan. Ang lubos at ganap na kalayaan ay ang pagpapasya na sila ay magpatubos sa ating Panginoon, na sila ay magbigay ng tinatawag na tapat na pakikipagtipan sa ating Panginoon. At kung sakali na ang ating Panginoon ay makipagkasundo sa Kanya, nang ibig sabihin, ito'y ibabangon ng ating Panginoon na isang bagong tao.
Pero ang pasya ng tao ay hindi pa rin angkop sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin ay hindi sila natatrabaho ng ating Panginoon bagamat kasama natin sila sa pagsamba, kasama natin sila sa mga paggawa, kasama natin sila sa bahay ng Diyos. Pero sila ay wala pang direct na commitment sa ating Panginoon. Kaya dahil dito, meron po tayong makikita sa banal na kasulatan, yung Matthew chapter 7 verse 21. Pagdating ng panahon ng paghuhukom, ang mga taong ito ay naglingkod sa Panginoon pero hindi kinikilala ng ating Panginoon sapagkat walang naganap na intimate relationship. Nang ibig sabihin, hindi sila natrabaho ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay binaypas nila yung gustong gawin ng ating Panginoon sa kanila na sila ay i-restore at sila ay ibangon bilang isang bagong tao. Kundi sila ay nangaglingkod sa ating Panginoong Kristo ayon sa gusto ng kanilang puso at ng kanilang kalooban. Kaya dahil dito, meron deniable pagdating ng araw ng paghuhukom. Nasasabihin, Panginoon, nagturo ka sa amin. Kumain kami, kasalo mo. Uminom kami, kasalo mo. Kami ay nagpalabas ng masamang espiritu sa iyong pangalan at sa pangalan mo, ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon Kristo. Nang hula kami sa pangalan mo, nagpagaling kami ng lahat ng uri ng karamdam. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng katampalasanan. Maybe ang mga taong ito ay kasama sa isang kapulungan, kasama sa isang panambahan, pero walang personal na intimate relationship sa ating Panginoon sapagkat hindi sila natrabaho ng Panginoon. Hindi sila kagaya ng mga batong buhay na sumunod ayon sa kalooban ng Diyos. Kagaya rin ito ni Pedro na muntik na nga ito si Pedro pero salamat dahil nagpapakahayag ang Panginoon. Sa John chapter 13 makikita natin doon ng ating Panginoong Kristo ay kumuha ng planggana. Nilagyan ng tubig, inalis niya yung kanyang damit na panggayak at siya'y nagbigkis ng tuwalya sa kanyang bewang at siya ay naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Kaya sa paghuhugas ng paa ng mga alagad ay naroroon na ang maaaring ang Panginoon, ang isang tuhod niya ay nakaluhod. Ganon naman yung mga paglilingkod pag naghuhugas ng paa sa isang tao. At dahil dito hinugasan ang mga paa ng mga alagad, pero sabi ni Pedro, ay, Panginoon, huwag mong hugasan ng paa ko. Ang sabi ng Panginoon, ngayon di mo naunawaan ang aking ginagawa. Pero darating ang oras, maunawaan mo. Sabi ni Pedro, Panginoon, huwag mong gagawin na hugasan ng aking paa. Ang sabi ng Panginoon, pag hindi ko hinugasan ng iyong paa, wala kang bahagi sa akin. Kaya ibig sabihin, ang nais ng ating Panginoon ay mapaglingkuran muna ang tao upang maging kabahagi sa paggawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya dahil dito sabi ni Pedro, ay diguan mo na pati ulo ko, hugasan mo, pati kamay ko. Sabi naman ng Panginoon, ay malinis na yung mga paa na lamang ang dapat linisan at hindi kayong lahat ay malinis. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita sa kalipunan, sa kapulungan ng mga tao, may mga original diyan na natrabaho ng Panginoong Hesus at merong hindi pa natatrabaho. Dahil ayaw pang magpasya, ayaw pang makipagtipan, meron din diyang mga observer lamang. Kaya dahil dito, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi niya, Timothy, alalahanin mo ang iglesia, pagdating ko riyan, isasaysay ko ang mga bagay na rarapat gawin sa bahay ng Diyos. Ibig sabihin, tuturuan sila kung ano ba ang mga bagay na rarapat gawin. Pero, kagaya ng ating sinasabi, we are not under the law. We are above the law. At yun ang sinabi ng Panginoon Kristo sa Matthew chapter 5 verse 17. Huwag niyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Kaya ibig sabihin, tayo ay nasa ibabaw ng kautusan, hindi na tayo kailangan pang utusan upang magkaroon ng ayusan, kundi kung ano ang mabuti at kung ano nakalulugod sa Diyos, yun na ang ating ginagawa. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita.
kung saan wala tayo sa tinatawag na dinodominate ng batas, kundi tayo ay umaayon sa kautusan. At yun ay ang batas ng pag-ibig. Kaya sabi nga, ano bang maliwanag na batas ng pag-ibig? Lagi ko po nababanggit bilang pagpapaliwanag yung pag-ibig ng ina sa anak. Sa anak na sanggol, hindi po yung malaki na bagamat mahal pa rin ng ina yung kanyang anak kahit malaki na. Pero yung pag-ibig sa anak na sanggol, nang ibig sabihin, ang ina, hindi kailangang turuan sa kanyang gagawin para sa kanyang baby. Kung anong oras ito kakain, dedede, iinom ng gatas, anong oras ito tutulog, kung ito ay anong oras, alam niya yon. Ibig sabihin, ang pangangalaga sa bata, buong pagmamahal at kay batas ng pag-ibig. Pero kapag ang isang ina ay walang pagmamahal sa kanyang anak, may lalabas na batas. May lalabas na utos. Maaari utusan siya ng kamag-anak niya, utusan siya ng kaibigan niya, utusan siya ng kapitbahay niya, na sabihin sa kanya, aba, alagaan mo naman yung anak mo, liguan mo naman, pakainin mo naman yung anak mo. Kasi nga, walang pagmamahal. Pero sa usapin ng pagmamahal, wala po diyang batas. Lahat ng mabuti, lahat ng maayos, lahat ng nakalulugod, lumalabas yan sa totoong pag-ibig. At yun yung lagi kong inu-illustrate, na tayo ay wala sa ilalim ng batas, kundi nasa ibabaw ng batas, at yun ay ang batas ng Jesucristo, ang batas ng pag-ibig. At yun yung Matthew 11:28, na magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, pasanin yung aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, sapagkat masusumpungan niyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, mag-aral kayo sa akin. Pasanin niyo ang aking pamatok, at ang kanyang pamatok, walang iba kundi yung pamatok ng pag-ibig. The rule of love, kung ano ang original na batas ng pag-ibig, yun ang nais ilagay na pamatok o singkaw ng ating Jesucristo sa buhay ng tao, yung magkaroon tayo ng pamatok ng pag-ibig mula sa Diyos. At kung tayo ay irurule ng pag-ibig ng Panginoon, yung pamatok na yun, yung singkaw na yun, hindi yun mabigat. Gaya ng sinasabi natin, kapag ang pag-ibig na ito'y umiiral, hindi mabigat sa isang ina. Nalagaan, buong bumuhay niya ang kanyang baby hanggang sa kanyang paglaki. Walang problema doon. Pero kapag walang pag-ibig, ito'y mabigat na pasan sa kanya. Hindi man niya ito alagaan, makikita niya ito'y hadlang sa kanyang kasiyahan. Hadlang ito sa mga outing, hadlang ito sa mga party. Pero ang isang ina nagmamahal sa kanyang anak, mas mahalaga sa kanya ang pangangalaga ng kanyang anak kaysa mga outing, kaysa mga party. Yun yung tunay na pag-ibig. Okay, balik tayo. Kaya dahil dito, ito yung nais ng ating Panginoon. We are not under the law, but we are above the law. Sa kalagayan at sitwasyong ito, tayo ngayon bilang isang kalipunan ng iglesia, hindi lahat ay natubos. Tayo'y nag-i-invite, tayo'y nag-aanyaya, then tayo ay nagtuturo. At kaya natin sila tinuturuan, hindi pa nga sila nakikipagkasundo sa Panginoon. Pero once na yan ay makipagkasundo na sa ating Panginoon, hindi na natin kailangan turuan yan. Gaya na sinasabi ng Jeremiah chapter 31 verse 34, na hindi na daw magtuturo ang bawat isa sa kanila. Nasasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat makikilala ako mula sa kalikliitan at kadakidakilaan sa kanila. Na ibig sabihin, once na ang tao ay nailapit natin sa Panginoon at ang taong ito'y nakipagkasundo sa ating Panginoon at siya naman ay winor out ng ating Panginoon, after that, hindi na natin siya kailangan turuan. Bakit sumasa kanya ngayon yung biyaya ng ating Panginoon? At dahil dito, parehas lang tayo. Kapares na lamang tayo niya. Kaya dito makikita natin, lahat originally na winor out ng ating Panginoon, yan ang original na iglesia. At yan yung mararapture at yung maiiwan, yung mga wala pang pasya, yung ating mga inaalalayan, inaalagaan, tinuturuan, iniimbitahan para makapakinig ng salita ng Diyos at wala pang pasya na makipagkaisa sa ating Panginoon Jesucristo, pero patuloy natin silang tinuturuan. Kaya dahil dito, yung sitwasyong ito na sinasabi,
ang iglesia ay isang katawan. Kaya nga sabi ron, sa aklat pa rin ng Ephesians, tingnan po natin na kung saan ay merong mga apostol. Ephesians chapter 4, verse 11, at pinagkalooban niyang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebangelista, ang iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos at paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Kaya ibig sabihin, sa iglesia ng ating Panginoon, merong observer, meron tayong ini-invite, meron tayong mga tinuturuan, then kailangan yung kaloob ng pagtuturo, then kaloob ng pagiging isang ebanghelista, kailangan yung kaloob ng pagiging isang apostol o propeta. Pero once na sila'y maturuan na natin, hindi na natin once na sila'y ma-work out na ng ating Panginoon Kristo, hindi na sila yung tuturuan natin, yung iba naman. At sa pagkakatipon, tayo po ay isang iglesia. Pero kung individually na tayo ay nasa trabaho na, nasa bahay na, tayo po yung mga saserdote ng ating Panginoon Diyos sa templong banal, gaya ng ating pinag-aralan. Kaya dahil dito, ito ay parang isang tao nga lamang ang isang iglesia. Kaya wag po natin ipagkamali. Sabi kasi nung iba, kung tayong lahat ay perfecto na, isara na ang simbahan, isara na ang iglesia. Hindi ganon, hindi lang nauunawaan ng marami ang kanyang sinasabi. Unawain natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. At kailangan natin yung pangunawa na nagmumula sa ating Panginoon. Sapagkat ang iglesia ng Panginoon, originally, yung mga na-workout na niya at napagtagumpayan na niya. Ito rin yung atin laging binabanggit, ang Revelation chapter 14. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan mula sa verse 1 hanggang 5. Revelation chapter 14. Ito ay parang isang tao na gumagawa. Ang sabi rito, Revelation chapter 14, at tumingin ako, narito ang kordero'y nakatayo sa bundok ng Sion at kasama niya 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng nagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog at tinig na aking narinig ay gaya ng mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa at sila nag-aawitan na waring isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harapan ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. Sino man hindi maaring matuto ng awit kundi ang 100 at 44,000 lamang sa matuwid ay siyang mga binili sa lupa. Ang mga ito hindi nangahawa sa mga babae sapagat sila ay mga malilinis. Ang mga ito ay nagsusunod sa ordero saan man pumaroon. Ang mga ito ay binili sa gitna ng mga tao na maging pangunahing bunga ng Diyos at sa ordero. At sa kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila ay mga walang dungis. Itong 144,000 yan yung iglesia rin ng ating Panginoon. As in, mga tinubos niya dito sa ibabaw ng lupa. 144,000. Pero iisa yung kanilang way of life. Sabi nga, ng mga nakaraang pangangaral ko, sabi nga ay parang iisa kasi yung pinakang hulmahan nila. Ang tawag ng hulmahan, parang kagaya yan, mga coins na piso. O yung mga coins na 5 piso. Yung mga coins na yan, meron talaga yung hulmahan. Kaya ibig sabihin, kapag pumasok yan sa hulmahan ng 5 piso, dun yung minomolde, dun yung binubuo. At walang lalabas dong piso kung yan ay hulmahan ng 5 piso. Then, ang dugo ng tipan, ang bagong tipan, isang hulmahan niya ng pagiging isang bagong tao upang i-restore ang tao mula sa kalagayang kinahulugan ni Eva at ni Adan. Kaya ang resulta lamang niyan, iisa. Kahit pa yan ay 144,000, magre-resulta lamang yan ng iisa sa buhay ng tao kahit napakarami nila.
Hindi lamang ito nagre-resulta sa buhay ng iba kahit i-claim nila na sila'y anak ng Diyos. Sabi lang nila yon. Kapag nagresulta ito ng hindi maganda, andun pa rin yung sabi nga ay pagiging suwail, andun pa rin yung kung sabi nga ay kalikuan. Hindi yan dumaan sa hulmahan ng ating Panginoon. Hindi yan dumaan sa dugo ng tipan. Hindi yan dumaan sa kamay ng Panginoon upang isaayos ng Panginoon ang kanyang buhay. Kaya dahil dito, ito yung nagiging malaking problema. Maging sa panahon natin ngayon, lahat ng reliyon nagsasabing kami ang tama, kami ang totoo. Pero ang tanong ko talaga noon, nasan ang mga anak ng Diyos? Ang gusto kong mapatunayan, mga anak ng Diyos na tinubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yun yung gusto kong makita, gusto kong mapatunayan. Pero kung pare-pareho lamang tayo sinungaling na namumuhay sa kasinungalingan, sabi nga nung mga bata kami, lagi ko sinasabi, sa mga laro pa lang ng bata, ang sigawan ng mga bata pag nagkaingay, andaya mo, andaya mo. Di ba? Kasi nga, kung ikay maglalaro din lamang, at kami bilang mga bata, lalo na mga batang lalaki, sabi nga, naroroon yung paglalaro ng mga rubber band, mga Holland, yung mga text, at yung sabi nga, touching. Lagi pa ikay matatalo na, umiisip ng paraan para manalo, at yun ay dadaanin na sa pandaraya. Ngayon, kung hindi ka mandadaya, lagi kang talo. Bakit? Ang kalaban mo mandaraya. Kaya dahil dito yung usapan ng mga andaya mo, andaya mo. Kaya sabi ko, bata pa lang kami, para si Haring David, bata pa lang. Sa tiyang pa lang daw ang kanya ay pinaglihin na sa kasalanan. Kaya ito ngayon yung punto ko mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Walang imposible sa ating Panginoon kung tayo ay hahanap ng katotohanan, katwiran, magpapakumbaba. Dahil sinasabi rin ni Apostol Pablo kay Timothy na kapag palalo, kahit pa mag-aral ng mag-aral, kailanman daw ay hindi makakarating sa pagkaalam ng katotohanan. At yun ang mahirap. Maraming tao ang nadadaya sa pamagitan ng kapos na pagtuturo. Naandun lamang sila sa paniniwalang sumampalataya sa Panginoong Hesus kahit walang tipanan, kahit walang pakikipagkasundo, at yun ang mabigat. Pagdating ng araw ng paghukom, hindi pala sila kinikilala ng Panginoon. At sana naman, bago maging huli ang lahat, habang naririto tayo sa ibabaw ng lupa, bagamat may naiwang pangako at harinaway maging kabahagi tayo sa pangakong ito, ang James chapter 5 verse 7, ang tinatawag na hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa hanggang sa dumating ang maaga at huling ulan. Kaya ito pa rin ang asahan na naririnig ko noon, the early and last rainfall. Ibubuhos ng ating Panginoon Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Nang ibig sabihin, mahahayag ang katotohanan ng Diyos. Kukumpletuhin niya ang pagpapaliwanag sa pamagitan ng pananampalataya at pakikipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, harinawa ay ating pong naunawaan ang mga bagay na layunin ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay makabahagi sa kanyang iglesia. Bagamat ang iglesia ng Panginoon ay tinawag noong the way, yung daan na inusig ni Apostol Pablo. Pero ang pinakamahalaga po sa atin sa ngayon, bilang mga batong buhay, potential, precious stone, lilinangin tayo ng Panginoon, isasaayos niya tayo. Mahalaga po doon yung pagsisising totoo, pagtalikod sa kasalanan. Then yung acknowledge the truth, yung pagkaalam ng katotohanan. Nang ibig sabihin, napakahalaga ng pagkaalam ng katotohanan dahil yung katotohanan yun ay magmumula sa ating Panginoon Jesucristo. At dahil doon, yun yung lagi natin sinasabi, inyong makikilalang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Ang pinalaya ng anak, ganap na malaya. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, hindi po natin kayang isa-isahin, pero tulungan tayo ng ating Panginoon Diyos na maunawaan ang mga plano at layunin niya sa ating mga buhay. Habang tayo naririto pa sa ibabaw ng lupa, dahil pagdating natin sa kabilang buhay, pag alis natin dito sa ibabaw ng lupa, wala nang chance, wala nang ulitan. Kaya habang ngayon, pakumbaba po tayo.
at sa pamagitan ng pagpapakumbaba at pagsasaayos ng ating buhay, step by step, magpapakahayag sa atin ang ating Panginoon Diyos, maging ang ating Panginoon Jesucristo. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kapurihan, magpakailan-kailanman sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.